أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tayo ay laging magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga biyaya ng kanyang itumusto sa atin, lahat ng biyaya na ibinigay sa atin. Ang pagpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw man ay may problema o walang problema, ay nararapat sa iyo na magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil may mga taong sinubukan sila ng pagsubok, dumating sa kanila mga pagsubok ay hindi nila nakayanan. Dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay nawawalan ng pag-asa sa lahat ng mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nararapat sa isang taong Muslim mananampalataya na sundin ang lahat ng ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at iwasan na lahat ng kanyang mga pinagbabawal. Dahil kung hindi po natin paniniwala ng Allah, di tayo sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay lahat ng ating mga problema, sa tuwing tayo ay dadapuan ng mga problema, ay nakakapagsabi tayo na hindi magaganda. Doon nagkakaroon ng hindi pagsasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang gusto kong talakayin sa maikling oras, mga kapatid sa Islam, ay yung aya na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Kung kaya't ang aya na ito ay pinahalalahanan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay laging nagpapaalala sa atin. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi nagkulang sa pagpapaalala sa atin, mga kapatid sa Islam. Kaya narapat po nating sundin ang lahat ng kanyang pinag-utos. Huwag tayong sumuway. Dahil kung tayo ay susuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay tayo po yung kawawa dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay ang ating hantungan at wala nang iba. Pagkatapos nating mamuhay dito sa mundo, ay lilipat tayo sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay, yung tinatawag na forever, walang katapusan. Doon na tayo mamumuhay ng walang hanggan. Kaya narapat sa ating mga Muslim mananampalataya na magsumikap, gumawa ng mga kabutihan, gumawa ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Asr, na ang mga tao na susuway sa Kanya ay magiging talunan sa kabilang buhay, lugi sa kabilang buhay. Bakit lugi? Dahil tinalikuran niya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinalikuran niya ang mga utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya tumanggi sa lahat ng pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng aya na ito sa kahulugan sa wikang Tagalog, wal asr, ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nanumpa
Ibig sabihin, kapag ka manunumpa si Allah subhanahu wa ta'ala, ayun ay pinakamahalagang panunumpa. Ay hindi nanunumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran kung hindi ito mahalaga sa kanya, at hindi mahalaga kung hindi ito mahalaga sa mga tao. Wala sir, inal insana lafi khusr. Si Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa panahon, innal insana lafi khusr, na katotohanan ang mga tao. Ang katotohanan, ang mga tao ay nasa kalugihan, hindi kaya talunan ang mga tao. Bakit nagiging talunan ang mga tao? Hindi kaya nagiging lugi ang mga tao? Dahil sinuway nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinuway nila ang lahat ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi nila sinunod ang mga paalaala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, asadyang tinalikuran nila. Illal ladina amanu. Subalit ang hindi kasama dun sa mga talunan, mga lugi na mga tao, ay ang mga taong sumampalataya sa Kanya. Yung mga taong tunay na sumampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga taong tunay na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinagutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kanilang ginawa at sinunod. Kung ano man ang pinagbabawal ng Allah at pinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanilang tinanggihan at iniwasan nila ito. Amanu, ibig sabihin ng mga amanu ay nanampalataya sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang sa pagsasabi na sila nanampalataya, ngunit sila ay gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat. Kasama dito pangalaw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong gumawa ng kabutihan. Ang mga taong gumawa ng mga kabutihan. Anong kabutihan, mga kapatid Islam? Ang mga kabutihan na ito ay ito yung magbibigay sa kanila ng kaligtasan sa kabilang buhay. Kabutihan, ito ay gumawa ng mga kabutihan, mga pagsamba, tulad ng pagsasala, tulad ng pag-aayuno, tulad ng pagbibigay ng zaka, pagbibigay ng kawanggawa, pagjijihad sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay mga kabutihang mga gawain, mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat wa tawasaw bil haq. Ay mga taong yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangatlo, sa hindi mga lugi, hindi talunan sa kabilang buhay, ang mga taong nagsasabi ng katotohanan. Mga taong nagsasabi ng katotohanan at hindi puro kasinungalingan. Dahil may mga tao na puro kasinungalingan ang kailang pinagsasabi. May mga taong nagkukwento ng mga walang kabuluhan. Itong mga taong ito na qaulul haq, ang kanilang sinasabi mga katotohanan, naggaling sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanggaling sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga taong nagsasabi na makatotohanan. Pangapat, mga kapatid sa Islam, na hindi makakasama dun sa mga nalugi o di talunan sa kabilang buhay, ay ang mga taong nagsasabar. Itong sabar, mga kapatid sa Islam, ay napakalawak ng ibig sabihin ng sabar. Ang sabar ay ito yung pagtitiis, pagtitimpi. Kasama sa mga pagsasabar, yung tinitiis mo ang lahat ng mga pagsubok sa iyo. Kasama sa pagsabar, yung mga pagsubok na dumadating sa buhay mo, mga problema, ay kasama yun sa sabar, mga kapatid sa Islam. Ang sabar ay, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisful iman.
Ang sabar ay kalahati ng pananampalataya. Kaya narapat sa isang mu'min, mananampalataya o mga Muslim na nasa sa kanila yung sabar. Lahat ng mga problema, mga pagsubok ay titiisin nila. Nahati sa dalawa, sabi ng mga ulama, ang tinatawag na sabar. As-sabru minal ma'asiyah, al-sabru minal ibadah. Ang pagsasabar sa lahat ng mga titiisin mo, isa sa mga titiisin mo ay yung mga ma'asiyah, gumawa ng mga pinagbabawal ng Islam, pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasama yun sa pagsasabar. Titiisin natin na makagawa tayo ng mga makasalanang gawain. Ang pagsasabar sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit anong hirap natin, kahit anong hirap ng iyong buhay, ay hindi mo makakalimutan ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang sabar ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya sa banal na Quran, Innallaha ma'as sabirin. Katotohanan, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kasama niya ang mga taong matiisin sa lahat ng bagay. Tiisin po natin ang lahat mga pagsubok. Tiisin po natin na huwag gumawa ng makasalanan. Dahil kapag magawa po natin yan, mga kapatid sa Islam, ang pagtitiis, pagtitimpi, pagsasabar, ay hindi tayo mapapabilang sa mga taong talunan sa kabilang buhay. Napakasaklap, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Napakahirap ang buhay sa kabilang buhay kung ikaw ay hindi mapapasama sa mga taong ito, ay kung ikaw ay wala sa mga taong ito na apat na klase na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Asr. Napakahirap ng buhay sa kabilang buhay kung hindi tayo gumawa ng mga kabutihan pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung tatalikuran natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay walang mawawala sa kanya, mga kapatid sa Islam. Kailangan natin ang pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil yun ang magliligtas sa atin sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakalawak ng tafsir ng Suratul Asr. Bagkus ito ay ating sinamarize sa maikling oras, dahil napakaikli ng ating oras, mga kapatid sa Islam. Mga kapatid sa Islam, hanggang dito na lamang po, at hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigyan tayo ng pag-unawa sa Islam, pag-unawa kung paano natin matutunan ang turo ng Islam at may pamahagi ang turo ng Islam. Kahit lamang po sa pamagitan ng video ay nakapagturo tayo ng mga konting kaalaman. Kahit lamang po konti lang manood sa inyong mga turo na galing sa Quran, sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mahalaga ay na-share mo sa mga kamusliman, sa mga kapatid mo, ang kunting kaalaman, mga kapatid sa Islam. Napakahalaga ng kaalaman, mga kapatid sa Islam. Hindi po pwede nating talikuran ang kaalaman sa Islam. Dahil ang kaalaman sa Islam ay yan po yung magtuturo sa atin para hindi tayo maligaw. Kung tuluyan po natin tatalikuran ng mga aral ng mga Islam, turo ng mga ulama natin, turo ng mga ustads natin, mga duat natin, kung tutuluyan natin, hindi panunuorin, hindi kaya tatalikuran ang kanilang mga turo sa Islam, tayo po ay maliligaw. Naway mag-aaral po tayo kahit sa pamamagitan ng social media, kahit sa pamamagitan ng pagkikinig ng mga turo ng Islam at panunood ng mga video ng mga ulama natin, mga ustad natin, ay nakakapagbigay po yun ng kaalaman, mga kapatid sa Islam. Huwag po nating talikuran, pananaliksik ng kaalaman, dahil napakahalaga po, mga kapatid sa Islam. Naway nakuha natin ng aral ang turo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran at ang turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.